Po sana laliman ng konti po yung pagdating sa title ng pagkalit natin. Para makita po natin kung paano tayo binibless at kung paano natin no-honor ang Panginoon sa ating ginagawa sa pang-araw-araw. Bakit pa tayo nandito? Anything, bakit tayo nandito? Yung pinaka-main purpose po natin, bakit po tayo nandito? Yung salvation po natin, bakit po tayo nandito? Number 1 po yun. Alam niyo po, ang salvation nagsisimula sa utak, bumaba sa puso. At ang huling-huli, wallet po natin. Alam niyo po, alam po ng Panginoon na gagamitin ang pera para laban sa Kanya. Diba? Sabi nga niya sa Matthew 6:24. Ano po ba sabi niya? No one can serve two masters. Diba? Either one hate or devoted to one. Alam po niya yun, alam niya po yun. Gagamitin niya po ang pera na laban sa Kanya, i-hate niya po. At ang ginagamit po ang tao. Alam po niya, lalayo po tayo pag pera po pinag-uusapan. At hindi rin po natin may isasabi na ang ating kakayahan ay sarili lang po natin. Paano ba tayo binibless ng Panginoon? Sa Deuteronomy 8:18, ang sabi niya, remember the Lord your God. He is the one who gives you the power of the successful in order to fulfill the covenant He confirmed to your ancestor with an oath. Alam niyo mga kaibigan, binigyan tayo ng trabaho ng Panginoon, hindi po para tayo pasakitin. Hindi po tayo niya pahirapan. Binigyan po tayo ng trabaho ng Panginoon kasi gusto niya tayong i-bless. Amen. Kaya po sinasabi niya, my God is my provider. Pero may number 1 pa po doon kung bakit tayo binigyan ng Panginoon ng trabaho. To honor Him. Tandaan po natin yan. To honor Him. Anong sabi niya sa Proverbs 3:9? Honor the Lord with your wealth and the bit of your everything you produce. Paano ba? Tanong paano ko siya i-honor? Anong way? Paano the way ko siya bibigyan ng mga meron ako? Ano ba ang kailangan kong gawin? Ano yung sabi niya sa Malakay? Pakibasa po. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang tugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko bubuksan ang bintana ng langit at ibuo sa inyo ang masaganang pagpapala. Ano mga kapatid, maliit na porsyento lang po yung hinihingi ng Panginoon sa atin. Hindi yung buong sahod natin. Totoo lang po, hindi naman niya talaga kailangan yan. Hindi niya ho kailangan yan. Ano sabi niya sa Salmo 50:12? Kung ako yung magugutom, hindi ko sasabihin sa inyo. Yamang lahat ng daigdig ay narito ay pawang sa akin. Tanong, Bromon di naman pala niya kailangan bakit ba ako magbibigay sa kanya? Bakit ano pang dahilan? Bakit ba ibabalik ko pa sa kanya yun? Ano ba? Isipin niyo number 1 yung buhay niyo. That is gift of God. Tandaan po natin yan. Pag-gising sa umaga is incredible gift na po yan. Number 2, bakit po natin kailangan ibigay at ibalik para sa Kanya? Ano sabi niya sa Malakay? Gusto ko lang i-emphasize po sa Malakay 3:10. Para malaman po natin, so kung saan po ba talaga kailangan tayo, ba't kailangan natin magbigay sa Kanya? Ano sabi niya? Ikasampu ng bahagi sa Kanya. Tahanan ng Diyos. Tahanan ng Diyos, which means church. Ang Panginoon po, ang gusto niya, pagdating natin dito, maganda ang church natin. May dadatnan tayo. Masagana, kumpleto ho tayo. Hindi yung pagdating natin dito may isa wala. Paano tayo magpupuri? Paano natin magbabalik ng glory to God? Na pagdating natin dito Even na binibigay natin yung kaluluwa natin, even binibigay natin yung puso natin. Pero pagdating sa pera tikom tayo. Mga kapatid, ito po ako magtatapos. Gusto ko pong liwanagin sa inyo. Yung pera po na tinitipon natin, maraming kaluluwa po na tutulungan yan. Hindi po yan para sa pastors natin, hindi po sa leaders natin. Para po sa church yan. Yan po, hindi lang po rito sa Kuwait, nakakating po yan sa Pinas. Para sa inyo pong kaalaman. Maraming tao po natutulungan niya. Hindi lang po pa sarili niya. Hindi lang puro para sa church yan. Binabahagi rin po natin.
Sabi nga any successful of our life, lahat po yun nanggaling sa Panginoon. Glory to God po. Tandaan niyo po yan. Sige po, pagbigay na po yan.